guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is another tutorial and ang ating ituturo ngayon ay butterfly bouquet. Ito ang aking magiging sample for today's video. Pero ang gagawin nating kulay ay blue. Bali ganito siya kapag walang ilaw. And ganito naman siya kapag may ilaw. Wow! So ganito ang itsura niya kapag malayuan. Pero ang kulay na gagawin natin ngayon ay kulay blue. So, umpisahan na natin ang paggawa. Bago ang lahat, i-ready na natin ang ating materials. So, ayun guys, ready na ang ating mga materials para sa paggawa ng ating butterfly bouquet. So, umpisahan na natin. So, sa paggawa ng ating butterfly bouquet, kailangan natin ng mga printout or printed na butterfly. So, gugupit tayo ng 12 pieces na butterfly dahil yun ang ating ilalagay sa ating bouquet. So, ayun guys, nakapagupit na ako ng 12 pieces na butterfly. After nating magupit ang ating 12 pieces na butterfly, ay kailangan naman natin siyang itikip sa ating stick gamit ang glue gun. Bale, syempre kailangan natin 12 na sticks. Ganito mo lang siya ikakapit. Bale, dito mo ilalagay sa dulo ng stick ang glue. Or yung ating pangkapit sa ating butterfly. So, hintayin lang natin matuyo yung mga ating butterfly na kinapit natin sa ating sticks. Ito na nga guys, natuyo ng ating butterfly. Nakakapit na siya sa stick. So, ang next step naman natin ay kailangan natin ng plastic cover. Dahil ito ay ilalagay natin sa ilalim ng ating mga butterfly. Kailangan uli natin ng 12 pieces na plastic cover. Bali, ang gagawin natin, gugupitin natin ang plastic cover ng hugis square. Pakita ko sa inyo guys. Ganito siya pa square. After magupit natin ang mga plastic cover, ilalagay na natin siya sa ating mga butterfly. So, sa paglagay nitong ating plastic cover sa ating butterfly, itutusok mo lang dito. Siyempre, hanapin natin ang gitna. Then, after nan, magpo-form ka ng parang pag ganito guys. Ikaw na yung bahala, basta makover mo yung butterfly. Siyempre, ikakapit natin to gamit ang ating glue gun at glue stick. At pag ganito siya guys, yan.
So, bali ganito ang magiging itsura niya after. Wow. Wow. Yan, ganyan siya. Then, after naman nating malagyan ng cover, ay gugupit naman tayo ng mga crepe paper na ipang-cover natin sa ilalim nitong butterfly. So, bale, ang magiging itsura niya ay butterfly muna, then plastic cover, then after plastic cover, ang ating crepe paper para matakloban yung ilalim ng ating bouquet. Kasi kapag plastic cover lang siya, kita yung pinakaloob ng bouquet or yung ilalim. So, kailangan natin ng 12 pieces na crepe paper. Ganitong kulay ang pinili ko na crepe paper para mag-match sa ating butterfly. Sa sukat ng ating crepe paper, medyo malaki ang ating crepe paper. Ito ang ginagamit ko guys kasi para sa akin, mas mura siya kaysa dun sa parang tissue paper ba na ginagamit sa ating bouquet. Ganon. Kaya ito yung ginagamit ko. And para sa akin naman, at tingin ko na gustuhan din naman ng mga customer kahit crepe paper lang yung ginagamit ko. So, tapos na akong gumupit ng crepe paper na 12 pieces. Ilalagay na natin siya sa ating mga butterfly bouquet gamit ang ating tape. So, ganun din ang process katulad ng paglagay natin ng plastic cover sa ating butterfly. Hahanapin lang natin yung gitna ng ating crepe paper. Then, after nating mahanap yung gitna, magpo-form lang tayo ng parang kino-cover yung butterfly. Parang ganyan. So, ikakapit natin siya gamit ang ating tape. Ganito magiging itsura niya. Ganito naman ang itsura niya guys after malagyan ng crepe paper. Ngayon, ang next step na ating gagawin ay ilalagay na natin siya sa ating styro o doon na natin itutusok. Ifo-form na natin siya parang bouquet. Sa styro na kailangan natin, ang ginagamit ko lang ay yung pinaglagyan ng mga ribbon katulad ng ganitong styro pabilog. So, binabalot ko lang siya ng karton. Ready na yung pagtutusukan ng ating mga butterfly bouquet. So, sa-assemble na natin siya ng pabilog. 8 sa labas. Then, yung 4 na natira ay sa loob. Sa pinaka gitna ng bouquet. Ganyan na siya guys. So, alam nyo na yung next step ng ating bouquet. Ira-wrapper na natin siya. Sa pag-wrap ng ating bouquet, ang gagamitin nating kulay ay ito. Kukuha lang tayo ng isang buong wrapper. Ayan siya. Gugupitin natin siya sa 4. Hahatiin natin siya sa gitna. Ito siya guys. Hatiin natin sa gitna. Gamit ang cutter. Pagkatapos mong mahati sa gitna, 'di ba? Ito na siya. Hahatiin mo na uli siya sa 2. So, ganito, then pag ganito, guys. Ganito na yung pinaka-last na kailangan nating shade. Bale, ang kailangan natin ay 8. So, 2 wrapper ang magagamit natin. So, ayun guys. Ready na yung 8 pieces nating wrapper. So, ang magiging itsura nito, itutupi mong pa ganito.
Ito guys, paganto. Then, tutupi mo ng paganto yung kabila. Bale, bubuo ka ng parang ice cream cone. Ipapantay mo lang sa bawat edge. Yan. Ayan siya guys. Iti-tape natin siya gamit ang double-sided tape. Ganito siya guys. Talikuran. Kuha lang tayo ng isang wrapper. Itupi natin ng paganito. Ibaligtad. Then yung kabila naman ang itutupi natin. Bali, tatansyahin lang natin kung pantay ang magkabilang gilid. Saka natin siya ite-tape ng double-sided. Then yung kabila naman, bali 8 ganito ang kailangan natin guys. So again, tupi natin ng ganito. Then baliktad. Tupi natin yung kabila. Then tansay natin kung pantay. Then, ikapit uli natin ng double-sided tape. So, ayun guys. Nakabuo na tayo ng 8. Ngayon, ibabalot na natin ang ating butterfly bouquet. So, kuha lang tayo ng isang wrapper. Then, itansya natin. Ito. Yan. Sakto lang sa ating bouquet. Yan. Para hindi sobrang laki at hindi sobrang taklob. So, iti-tape natin siya para kumapit. Then, yung next naman, itatapat natin siya dito sa nilagay nating una nating wrapper. Kailangan natin ma-make sure na pantay sila. Sorry guys, kailangan ko lang i-check kung pantay. So, meron na yung magkabila. Ngayon, eto namang dalawa, magkabila naman dito. Ganito na siya guys. So, next naman natin ay yung bawat pagitan nito. So, 4 ulit. So, eto na siya guys. Yan. 'Di ba? Okay nang ganda na. Ngayon, para naman ma-secure natin na hindi siya bumuka, kailangan natin i-tape ng double-sided ang bawat wrapper.
Ayan, para makita nyo, umupo ako ng konti. O, diba? Ang ganda niya na. Tingnan mo, wala pa siyang ilaw. Perfect na siya. Next naman na gagawin natin ay yung bottom ng ating bouquet dito. Yung buntot. So, sa paggawa nito, kailangan lang natin ng isang wrapper. Isang buo, nahahatiin natin sa 4. So, kuha tayo ng isang wrapper. Then, ganito dapat ang style niya. Nasa ilalim yung lining ng gold. Then, buo lang tayo ng pa-triangle. At, pasalungat na ganito. So, kailangan pa ganito ang style niya. Kailangan lang natin tansyahin at pantayin. Then, after mapantay, tupiin lang natin. Ayan siya. Tapos, kailangan lang nating itip. Ganito ang magiging itsura niya, guys. Again, kuha lang tayo ng isang wrapper. Nasa ilalim ang lining na gold. Then, buo lang tayo ng magkasulungat at triangle, saka tupiin ng magkasulungat. Kailangan pantay, tansyahin ang pagkapantay. Then, after nun, sukatin natin dito para masukat natin kung saan natin siya tutupiin. Then, after nun, guys, iti-tape. Ayan siya, guys. 4 na pang bottom. So, okay na yung pang buntot natin sa ating bouquet. Ikakapit na natin siya, guys. So, sa pagkapit, kailangan lang natin kumuha ng isang buntot. Then, ipantay lang dito. Yan, guys. Ipapantay natin siya. Pantay dapat dito, guys. Saka natin siya iti-tape. Diba? Okay na. Then, next naman, itatapat natin yung pangalawang buntot dito sa nilagay nating una. So, katapat siya. Diba? Tapatan silang dalawa. So, iti natin. Ayan na siya, guys. Diba? Okay na. Hindi pa siya tapos kasi may dalawa pa tayong buntot. So, diba magkatapatan yung una at pangalawa? So, yung pangatlo at pang-4, dito naman sa pagitan ng naunang dalawa. So, lagay natin dito. Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan siya, guys. Hindi pa siya tapos kasi lalagyan pa natin siya ng ribbon dito para maganda siyang tingnan. So, ayan, guys. Ang lalagay nating ribbon ay navy blue para mag-match dito sa ating wrapper. Isusukat lang natin dito. Then, susunugin ko to para hindi siya magtastas. Kakapit ko lang to, guys, gamit ang glue stick. Then,
Kuha tayo ng buntot ng ating ribbon. Sukatin lang natin dito. Then, sunugin lang natin yung laylayan. Ayan, sinusunog ko siya guys. Then, kunin natin yung gitna. Ayan, paganto siya guys. Okay. Ayan siya guys. Saka tayo gagawa ng pinaka yung ribbon na ilalagay natin. Ayan na siya guys. Ang last part na ating gagawin, syempre, ang ilaw ng ating butterfly bouquet. So, sa ating ilaw, ay kulay blue. Para mag-match sa ating butterfly. Kapit natin siya ng double-sided tape. Dito ko siya nilalagyan sa switch. Tapos hanap lang ako ng pwede niyang paglagyan. Like dito. Sa gilid. Tapos, lalagay na natin yung ating ilaw. So, sa paglagay, kailangan mo lang ipalibot yung ating ilaw sa ating mga butterfly. Ayan siya. Then, ilak lang natin dito. Para sure na hindi matatanggal. So, eto na siya guys. Nabuo na natin ang ating butterfly bouquet. Nalagay na natin yung ilaw. So, check natin kung ano itsura niya guys. Ang ganda! Look at this guys! Wow! Diba? Ang ganda niya guys. Oh, pak. Nabebenta ko to guys ng around 300 to 350. Depende kung gaano karaming butterfly ang nirequest ng aking client. So, umaabot siya minsan ng 600 pataas. Ayan siya guys. So, steady natin yung ilaw. Ayan siya guys. Ang ganda. Look at this. So, sana guys may natutunan kayo sa ating video na ito. And mag-comment kayo kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. At kung may mga gusto pa kayong ipagawang tutorial. Huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe and notification. I-like nyo na din tong video na to kung nagustuhan nyo tong ating tutorial. And nga pala guys, pwede nyo i-visit ang aming page, RP Bouquet and Crafts, na pwede nyong i-check yung mga bouquet na ginagawa namin. Kung sakaling o-order kayo guys. See you next time guys sa ating susunod na video. Bye!